Ang aking report po ay patungkol sa part 2 or karugtong ng results in Hong Kong noong 1891 to 1892. So tara at simulan na natin talakayin ang pamumuhay ni Rizal sa Hong Kong. Writing in Hong Kong. Sa kabila ng paggigipit ng kanyang medikal na kasanayan at ng kanyang proyektong kolonisasyon sa Borneo, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang mga sinulat. Una sa lahat, sinubukan niyang tapusin ang kanyang pangatlong nobela sa Tagalog. Ngunit kalaunan ay sumuko ito dahil sa kanyang mahinang pag-utos sa literaturyang Tagalog. Isinulat niya ang mga karapatan ng tao na isang salin sa Tagalog ng The Rights of Man na ipinahayag ng revolusyonistang French noong 1789. About the same time, 1891, isinulat niya ang A la Nación Española o kung sa English ay To the Spanish Nation, na isang umapela sa Espanya na itama ang mga maling ginawa sa mga nangungupahan sa Kalamba. Ang isa pang proklamasyon na pinamagatang sa mga kababayan or To My Countrymen ay isinulat noong December 1891 na nagpapaliwanag sa sitwasyong agrarian ng Kalamba. Nag-ambag si Rizal ng mga artikulo sa pang-araw-araw na pahayagan ng British. Ang Hong Kong Telegraph na ang editor ay si Mr. Frazier Smith ay kanyang kaibigan. Pumasok sa Pilipinas ang mga kopya ng pahayagang ito upang mabasa ng mga mamamayang Pilipino ang mga artikulo ni Rizal. At di nagtagal, nadiskubre ng mapagbantay ng mga idea ni Rizal at agad na ipinagbawal ang pahayagang Hong Kong. Noong March 2, 1892, isinulat ni Rizal ang unang bisita a la Victoria Gaol o ang sa English ay A Visit to Victoria Gaol. Isang ulat ng kanyang pagbisita sa kolonyal na bilangguan ng Hong Kong. Sa artikulong ito, inihambing niya ang malupit na sistema na bilangguan ng Spanish sa moderno at mas makataong sistema ng bilangguan sa British. Upang linawin ang kanyang alagang proyekto sa kolonisasyon ng Borneo, sumulat siya ng isang artikulo sa French na pinamagatang Colonisation du British North Borneo par des families de Illness Philippines, o ang ibig sabihin ay kolonisasyon ng British North Borneo ng mga pamilya mula sa Philippine Island. Ipinaliwanag niya ang parehong idea sa isa pang artikulo sa Espanyol, Proyecto de Colonization del British North Borneo por Filipinos. Ang ibig sabihin ay proyekto ng kolonisasyon ng British North Borneo ng mga Pilipino. Noong June 1892, isinulat niya ang La Mano Roja o ang ibig sabihin ay ang pulang kamay na inilimbag sa sheet France sa Hong Kong. Tinutuligsa nito ang mga madalas na pagsiklab ng mga sinasadyang sunog sa Maynila. Ang pinakamahalagang sulatin ni Rizal sa kanyang pamamalagi sa Hong Kong ay ang konstitusyon at bylaws ng Liga Filipina na inilimbag sa Hong Kong noong 1892 o isinulat noong 1892 upang linlangin ang mga awtoridad ng Espanyol o Spanish. Ang mga nalimbag na kopya ay nagdadala ng maling impormasyon na ang paglilimbag ay ginawa ng mga London Printing Press, No. 25, Kellogg Street, London. Ang idea ng pagtatatag ng Liga Filipino o Philippine League
isang samahan ng mga makabayang Pilipino para sa mga layunin sibiko, ay orihinal na inisip ni Jose Mabasa, ngunit si Rizal ang sumulat ng konstitusyon nito at natanto ang pagkakatatag nito. Ang mga kopya ng nakalimbag na konstitusyon ng Liga ay pinadala ni Rizal kay Domingo Franco, ang kanyang kaibigan sa Maynila. Desisyon na bumalik sa Maynila. Noong May 1892, nagpasya si Rizal na bumalik sa Maynila. Ang desisyong ito ay nag-udyok sa kanya upang bumalik sa Maynila ay ang unang desisyon upang makipag-usap kay Gobernador Despujol hinggil sa kanyang proyekto sa kolonisasyon ng Borneo. At ang pangalawang desisyon ni Rizal ay upang itatag ang Liga Filipina sa Maynila. At ang pangatlo ay upang patunayan na mali si Eduardo de Lete. Wrong in attacking him in Madrid that he, Rizal, being comfortable and safe in Hong Kong, had abandoned the country's coast. Ang pag-atake ni Lete na inilimbag sa La Solidaridad noong April 15, 1892 ay naglalarawan kay Rizal bilang duwag, egoistic, opportunistikong isang makabayan sa salita lamang. Mariing nagprotesta si Rizal kay Del Pilar, ang editor ng La Solidaridad, na ang sabi ni Rizal ay, "Mas kumbinsido ako na si Lete sa pagsulat ng artikulo ay masyadong nagmamadali at pinahintulutan mo ang iyong sarili na madala, kaibigan o kaaway, kung ang artikulo ay makakasama ito sa kapakanan ng Pilipinas. Gayon paman, kung ito ay para sa kabubuti ko at pagtatapos ng mahabang katahimikan, pumasok muli sa larangan, bubuhayin kong muli ang propaganda at patatagin ang Liga." Kay Ponce pinagtapat ni Rizal noong May 23, 1892. Ang sabi ni Rizal ay, "Lubos akong ikinalulungkot na ipinahintulutan ni Del Pilar na may lathala ang artikulo dahil ito ay magdadala sa marami na maniwala na talagang may pagkakahati sa atin. Naniniwala ako na maaari tayong magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan at mga personal ng pagkakaiba sa ating sarili, nang hindi ipinapakita ang mga ito sa publiko. Para sa aking sarili, lagi kong tinatanggap ang mga kritismo dahil pinapabuti nila ang mga nagnanais na mapabuti." The Last Hong Kong Letters. Tinutulan ng mga kamag-anak at kaibigan ni Rizal ang kanyang desisyon na umuwi, dahil para itong balbas ng mga leyon sa kanilang yungib. Maluhaluhang binalaan siya ng kanyang kapatid na si Trinidad na huminto, sapagkat dito kanila papatayin. Kahit na ang takot sa kamatayan ay hindi nakapigil kay Rizal sa kanyang desisyon. Noong July 19, 1892, he spent his 31st birthday in Hong Kong. Maliwanag na mayroon siyang premonition ng kanyang kamatayan dahil sa sumusunod na araw, July 20, sumulat siya ng 2 liham na kanyang tinatakan na nakasulat sa bawat sobre na bubuksan pagkatapos ng aking kamatayan. At ibinigay ito sa kanyang kaibigan na si Dr. Marquez. For the safekeeping in the pages of history, there is scarcely a parallel for these 2 sealed letters, which were virtually Rizal's political testaments. Ito ang unang liham ni Rizal, ang pinamagatan na sa aking mga magulang, kapatid at kaibigan. Ang sabi dito ay, "Ang pagmamahal na ipinahayag ko para sa inyo ay namumungkahi
ng hakbang na ito at oras lamang ang makapagsasabi kung ito ay makatwiran o hindi. Ang kinalabasan ay humatol sa mga bagay ayon sa mga kahinatnan. Ngunit kung ang resulta ay pabor o hindi kanais-nais, maaaring palaging sabihin na ang tungkulin ay nag-udyok sa akin. Kaya kung ako ay mamamatay sa paggawa nito, ito ay hindi mahalaga. Napagtanto ko kung gaano kasakit ang naidulot ko sa iyo, pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Sa halip, kung kailangan kong magsimula muli, ay dapat ang nagawa ko ay para lamang sa pagtupad sa aking tungkulin. Malugod kong inilalantad ang aking sarili sa panganib, hindi bilang kabayaran sa mga maling gawain, sapagkat sa bagay na ito ay naniniwala ako na ang aking sarili ay walang kasalanan, ngunit upang tapusin ang aking sarili ay makapag-alok ng halimbawa. Palagi kong ipinapangangaral. Ang isang tao ay nararapat na mamatay para sa tungkulin at sa kanyang mga prinsipyo. Sinabi ko ng mabilis ang bawat idea ng aking sinulong tungkol sa kalagayan at kinabukasan ng ating bansa. At kusang loob na mamamatay para dito at higit na kusang loob na isakripisyo ang lahat upang matiyak ang hustisya at kapayapaan para sa iyo sa kasiyahan. Kung gayon, isinasapanganib ko ang buhay upang iligtas ang napakaraming inosenteng tao, napakaraming nieces and nephews, napakaraming anak ng mga kaibigan at mga anak din ng iba na hindi man lang mga kaibigan na naghihirap dahil sa akin. Ano ako? Isang bachelor, halos walang pamilya at sapat na hindi nalinlang sa buhay. Ako ay nagkaroon ng maraming mga pagkakabigo. At ang hinaharap sa harap ko ay madilim kung ang liwanag ay hindi magliliwanag sa bukang liwayway ng isang mas magandang araw para sa aking sariling lupain. Sa kabilang banda, maraming mga tao na puno ng pag-asa at ambisyon na marahil ay masaya kung ako ay namatay, at pagkatapos ay umaasa akong ang aking mga kaaway ay masiyahan at huminto sa pag-uusig sa napakaraming ganap na inosenteng mga tao. Sa isang tiyak na lawak, ang kanilang pagkamuhi ay magkatwirang gaya ng aking sarili at sa aking mga magulang at mga kamag-anak. Kung ang tadhana ay laban sa akin, mauunawaan ninyong lahat na mamamatay akong masaya sa pag-iisip na ang kamatayan ko ang magwawakas sa lahat ng iyong mga problema. Bumalik sa ating bansa at naway maging masaya ka rito. Hanggang sa huling sandali ng aking buhay ay iisipin kita at hilingin sa iyo ang lahat ng magandang kapalaran at kaligayahan. Ang ikalawang liham ay para sa mga Pilipino. Ang hakbang na gagawin ko o sa halip ay gagawin ko ay walang alinlangan na mapanganib at hindi kailangan sabihin na pinag-isipan ko ito ng ilang panahon. Naiintindihan ko na halos lahat ay sumasalungat dito. Ngunit alam ko rin na halos hindi naunawaan ng iba ang nasa puso ko. Hindi ako mabubuhay sa nakikitang maraming dumaranas ng hindi makatarungang pag-uusig. Dahil sa akin, hindi ko kayang makita ang aking mga kapatid na babae at ang kanilang maraming pamilya
at tratuhin na parang mga kriminal. Mas gusto ko ang kamatayan at masayang ibibigay ang buhay para sa palayain ang napakaraming mga inosenteng tao mula sa hindi makatuwirang o makatarungang pag-uusig. Pinahahalagahan ko ang katotohanan na sa kasalukuyan ang kinabukasan ng ating bansa ay kumikislap sa ilang antas sa paligid ko, na sa aking kamatayan ay marami makadarama ng pagtatagumpay at sa gayon marami ang nagnanais para sa aking pagkahulog. Ngunit ano ito? Pinanghahawakan ko ang mga tungkulin ng budhi. Higit sa lahat, may mga obligasyon ako sa mga pamilyang nagdurusa, sa aking matatandang magulang na tumatama sa aking puso. Alam kong ako lang sa aking kamatayan lamang ang makapagpapasaya sa kanila na may babalik sa kanilang sariling lupain at sa isang mapayapang buhay sa tahanan. I am all my parents have, but our country has many, many more sons who can take my place and even do my work better. Besides, I wish to show those who deny us the boon of patriotism that we know how to die for duty and principles. What matters that if one dies for what one loves, for native land and being held dear? Kung inaakala kong ako lang ang tanging mapagkukunan para sa katuparan ng pag-unlad ng Pilipinas, at kumbinsido ako na gagamitin ang aking mga kababayan ang aking mga serbisyo, marahil ay dapat akong mag-atubiling gawin ang hakbang na ito. Ngunit may mga iba na maaaring pumalit sa aking lugar, na maaaring gawin ang aking trabaho upang pakinabangan. Higit pa rito, may mga malamang na itinuturing ako bilang isang hindi kinakailangang nilalang at kaya ang aking mga serbisyo ay hindi ginagamit at ako ay nabawasan sa pagiging hindi aktibo. Lagi kong minamahal ang ating malungkot na lupain at natitiyak kong patuloy kong mamahalin ito hanggang sa aking huling sandali. Kung sakaling mapatunayang hindi makatarungan ang mga tao sa akin, ang aking karera, ang aking buhay, ang aking kaligayahan, ang lahat, my career, my life, my happiness, all I have sacrificed for love of it. Whatever my fate, I shall die blessing it and longing for the dawn of its redemption. Noong June 21, 1892, si Rizal ay nagsulat na isa pang liham sa Hong Kong para kay Gobernador Despujol, na nagkataon ay ang kanyang ikatlong liham sa walang galang na punong tagapagpaganap na ng Espanya. Sa liham na ito, ipinaalam niya sa Gobernador General ang kanyang pagdating sa Maynila at inilagay ang kanyang sarili sa ilalim ng proteksyon ng pamahalaang Spanish. Sa parehong petsa, June 21, si Rizal at ang kanyang kapatid na si Lucia, ang widow o balo ni Herbosa, ay umalis sa Hong Kong patungong Maynila. May dala silang espesyal na passport o safe conduct na inisyo ng Spanish Consul General sa Hong Kong. Rizal falls into Spanish trap. Nahulog si Rizal sa bitag ng Espanyol. Kaagad pagkatapos ng pag-alis ni Rizal mula sa Hong Kong, ang Spanish Consul General na nagbigay ng garantiya ng kaligtasan ng gobyerno ay nagpadala ng cablegram kay Gobernador Despujol na ang biktima ay nasa bitag. On the same day, June 21, 1892, isang lihim na kaso ay isinampa sa Maynila laban kay Rizal at sa kanyang mga tagasunod
para sa anti-religious at anti-patriotic agitation o makabayan na kaguluhan. Ang mapaninlang na si Despohol ay nag-utos sa kanilang kalihim na si Luis de la Torre upang malaman kung si Rizal ay naturalisado bilang isang German mamamayan gaya ng nabalitaan upang siya ay makapagsagawa ng tamang laban sa isang na may proteksyon ng isang malakas na bansa. Samantala si Rizal at ang kanyang kapatid ay mapayapang tumawid sa China Sea. Sila ay ganap na walang kamalayan ng Spanish duplicity o pandaraya ng Spanish. At dito lamang po nagtatapos ang aking report patungkol sa pamumuhay at ganap sa buhay ni Rizal nung siya ay nasa Hong Kong noong 1891-1892. Maraming salamat po at sana ay marami kayong natutunan patungkol dito sa ating tinalakay. Maraming salamat. Bye!